Ninakaw niya ang lahat habang nag-aagaw buhay ako. Sa malamig na kama ng ospital, yakap ko ang mga duguan kong sanggol habang siya'y nagpapakasarap sa bisig ng iba. Kunin ang lalaki, itaboy ang ina at ang anak na babae. Ang malupit niyang utos, ngunit nagkakamali sila. Mula sa abo ng aking pagkawasak, babangon ang isang reyna. Tapos na ang pagiging martir. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang inagawan? Ibigay na natin ang batang lalaki kay Stella, ma. Sabihin na lang natin kay Ligaya na hindi siya pinalad, na binawian ng buhay ang anak niya pagkapanganak. Hindi naman siya makakapalag dahil wala siyang pera, at mas lalong wala siyang pamilyang tatakbuhan. Ang boses na yon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa aking pandinig. Iyon ang boses ni Tristan, ang lalaking pinag-alayan ko ng 7 taon ng aking buhay, ang lalaking pinagtrabahuhan ko ng 3 shift sa isang araw para lamang makatapos siya ng pag-aaral, habang ako ay nagtitiis na maglaba ng maruruming damit ng ibang tao hanggang sa mamuti ang aking mga daliri. Ngunit sa likod ng pintong yun ng ospital, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang lason na unti-unting pumapatay sa aking kaluluwa. Nakahiga ako sa isang manipis at butas-butas na kutsyon sa pinakasulok ng pampublikong ospital. Ang amoy ng kalawang, gamot, at pawis ay humahalo sa malansang amoy ng dugo sa aking katawan. Bawat hininga ko ay may kalakip na hapdi mula sa sariwang sugat ng aking panganganak sa kambal na kulang sa buwan. Pagod na pagod ako, rurok ng kapaguran na tila gusto ko nang bumigay, ngunit pilit kong pinanatiling dilat ang aking mga mata para bantayan ang 2 maliit na anghel na himbing sa aking tabi. Sila ang aking tagumpay, sila ang aking buhay, ngunit ang mga salitang naririnig ko mula sa pasilyo ay tila naging isang madilim na ulap na lumalamon sa lahat ng aking pag-asa. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay. Ang gatas na dapat ay para sa aking mga anak ay tila naging bato sa aking dibdib, mabigat at masakit. Gusto kong sumigaw, gusto kong bumangon at saksakin ng katotohanan ang lalaking iyon, ngunit ang aking katawan ay tila nakapako sa higaan. Ang bawat pintig ng aking puso ay naging isang tila mabigat na tambol na umuukit ng kirot. Ang tawa ni Aling Rosa, ang aking biyenan, ay sumunod na narinig ko, matinis at puno ng paghamak. Tama ka, anak. Masyado siyang mahirap para palakihin ang isang batang lalaki na may magandang kinabukasan. Kay Stella, hindi magugutom ang apo ko. At ang batang babae? Hayaan mo na kay Ligaya. Tutal, pareho naman silang walang silbi at pabigat lang sa buhay mo. Nararamdaman ko ang bawat patak ng pawis na namumuo sa aking noo. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit kong hindi pinalalabas. Ang sakit ng pagkahiwa sa aking tiyan ay wala pang kalahati sa sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Si Stella, ang babaeng laging binabanggit ni Tristan na isa lamang kaibigan sa opisina. Ang babaeng ipinagpalit niya sa akin habang ako ay naghihirap sa pagbubuntis. Dalyan niyo na, Tristan. Ayaw kong manatili sa maduming ospital na ito ng matagal. Akin na ang bata. At hayaan mo na ang babaeng iyan na mabulok. Iyon naman ang boses ni Stella. Maarte at puno ng pagmamataas. Yaman na hindi ko kailanman magkakaroon. Napahigpit ang hawak ko sa manipis na kumot na nakabalot sa aking mga anak. Ang bawat salita nila ay parang mga martilyo na dumudurog sa aking pagkatao. Tumingin ako sa aking mga kamay na puno ng kalyo. Ang mga kamay na nagbuhat ng mabibigat na balde para lang may maipakain sa asawang ngayon ay pinaplano ang aking kamatayan habang ako ay humihinga pa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng maliit na silid na yon. Ang mga anino sa labas ng pinto ay gumagalaw, papalapit ng papalapit. Ang bawat hakbang ng kanilang sapatos sa sahig ng ospital ay parang tunog ng isang hatol na bitay. Isang mainit na luha ang tuluyang kumawala sa aking mata
at pumatak sa maliit na noo ng aking anak na lalaki. Sa gitna ng dilim at ng aking panghihina, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan na tila isang sumpa. Hanggang kailan ako papayag na ituring na basura bago ko matutunang sunugin ang lahat ng nanakit sa akin? Nanatili akong nakapikit, pilit na pinipigilan ng panginginig ng aking labi. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang paghinga ng aking mga anak at ang mabilis na tibok ng sarili kong puso na tila humihingi ng saklolo sa katahimikan. Ibigay mo sa akin ang batang yan, Ligaya. Wala na siyang buhay. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang boses ni Aling Rosa ay punong-puno ng pekeng pighati habang dahan-dahan siyang lumalapit sa aking higaan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay madalas na nananampal sa akin tuwing hindi ko malinis ng maayos ang kanilang bahay, ay ngayon ay nanginginig sa isang akto ng pagkukunwari. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakikita ko ang isang mabalasik na kislap. Ang kislap ng isang taong handang magnakaw ng buhay mula sa isang inang wala ng lakas. Niyakap ko ng mas mahigpit ang aking anak na lalaki. Nararamdaman ko ang init ng kanyang maliit na katawan, ang banayad na paggalaw ng kanyang dibdib sa bawat paghinga. Buhay siya. Alam kong buhay siya. Narinig ko kayo. Ang paos kong bulong. Ang boses ko ay halos hindi lumabas sa aking nanunuyong lalamunan. Narinig ko ang lahat ng plano niyo sa labas. Hindi patay ang anak ko. Huwag niyo siyang kukunin sa akin. Tumigil ang pag-arte ni Aling Rosa. Ang kanyang muka ay biglang tumigas na parang semento. Nawala ang lahat ng bakas ng kunwaring awa. Sa likod niya pumasok si Tristan. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang tumingin sa akin, kundi nakatuon lamang sa batang hawak ko. Ligaya, huwag kang gumawa ng eksena rito. Masyado ka ng maraming iniisip. Ang hirap ng panganganak mo ay nagdulot sa iyo ng kung ano-anong naririnig. Ang sabi niya sa isang malamig at walang emosyong tono. Iyon ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagtatraidor. Ang ituring akong baliw sa harap ng sarili kong katotohanan. Hindi ako baliw, Tristan. Ginamit mo ako. Pinagtrabaho mo ako para sa kinabukasan mo at ngayon ay ibibigay mo ang anak natin sa babaeng iyon. Ang aking sigaw ay nagdulot ng matinding kirot sa aking tahi. Tila ba muling binubuka ang bawat sinulid na nagdurugtong sa aking balat. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng palad sa pisngi ang yumanig sa aking buong pagkatao. Hindi iyon ganoon kadiin, ngunit ang lason sa likod ng sampal ni Tristan ay sapat na para itapon ako pabalik sa unan. Tumigil ka na. Tingnan mo ang sarili mo, Ligaya. Isang basurang galing sa ampunan. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong lumaki ang anak ko sa isang inang katulad mo? Wala kang maibibigay sa kanya kundi kahirapan at amoy ng labada. Kasunod nito ay ang marahas na pagpasok ni Stella sa silid. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig ay parang mga pako na ibinabaon sa aking bungo. Amoy na amoy ko ang kanyang mamahaling pabango, isang amoy na sumisimbolo sa lahat ng bagay na ninakaw nila sa akin. Napakadramatiko naman ng tagpong ito, ang sabi ni Stella habang dinudukot ang isang exap ng pera mula sa kanyang bag. Itinapon niya ito sa aking ibabaw. Ang mga papel na pera ay nagkalat sa aking duguang kumot. Ayan, bayad sa pagdadalang tao mo. Isama mo na ang anak mong babae at lumayas na kayo rito. Bago pa ako makasagot, marahas na hinablot ni Aling Rosa ang aking anak na lalaki mula sa aking mga bisig. Hindi, maawa kayo, ang anak ko. Pilit kong inaabot ang bata. Ang aking mga kuko ay kumakamot sa hangin. Ngunit mabilis akong itinulak ni Tristan pabalik. Sa bawat pagpupumiglas ko, nararamdaman ko ang malapot na likido ng dugo na muling dumadaloy mula sa aking tahi. Binabasa ang aking damit at ang puting tela ng higaan. Bumagsak ako sa malamig na sahig ng ospital nang tangkaing kong bumangon. Ang sakit ay hindi na mailarawan. Tila ba hinihiwa ang aking katawan sa dalawa. Mula sa ibaba, nakita ko ang likod ni na Tristan
Aling Rosa at Stella habang naglalakad palayo, dala-dala ang aking anak na umiiyak ng malakas. Ang bawat hakbang nila ay tila tinatapakan ng aking puso. Naiwan ako sa gitna ng katahimikan ng maduming silid. Ang tanging kasama ay ang aking anak na babae na naiwan sa higaan at ang amoy ng sarili kong dugo. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa dulo ng sapatos ni Tristan na naiwan ang bakas ng putik sa sahig. Sa gitna ng aking paghingal at pagtangis, ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Ngunit ang huling imaheng nakita ko ay ang mukha ng aking anak na lalaki na unti-unting nawawala sa likod ng nagsasarang pinto. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng aking pagiging mabuting tao ay namatay kasabay ng pagsasara ng pintong iyon. Ang bawat hakbang ni na Tristan palayo ay tila mga pako na ibinabaon sa aking kabaong. Hawak nila ang aking anak, ang aking dugo at laman. Habang ako ay nakasubsob sa malamig na sahig, dugo ang nagmamakaawa. Ngunit bago pa man sila makarating sa dulo ng pasilyo, ang ingay ng ospital ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Isang tunog ng mabigat na baston ang umalingaw-ngaw sa semento. Bawat bagsak nito ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mula sa madilim na bahagi ng pasilyo, lumitaw ang isang hanay ng mga lalaking nakabarong at may matitigas na mukha. Sa gitna nila ay isang matandang lalaki na may tindig na tila isang hari. Maawain ang mga mata, ngunit may talim na kayang pumatay sa isang tingin lamang. Bitawan mo ang apo ko, bago ko putulin ang mga kamay mo. Ang boses ng matanda ay hindi malakas, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng awtoridad na hindi matatanggihan. Natigilan si Tristan. Ang kanyang mapanuring muka ay napalitan ng labis na pagkalito at takot. Sinubukan niyang magsalita, sinubukang magpanggap na siya ang biktima, ngunit bago pa man bumuka ang kanyang bibig, ay mabilis siyang hinarangan ng dalawang dambuhalang lalaki. Sa isang iglap, marahas ngunit maingat na kinuha mula sa kanyang mga bisig ang aking anak na lalaki. Ang matanda ay hindi tumingin sa kanila. Ang kanyang pansin ay nakatuon lamang sa akin. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng nakaraan. Nang makarating siya sa aking harapan, hindi siya nag-atubiling lumuhod sa maduming sahig. Hindi alintana ang alikabok o ang aking dugo na humahawa sa kanyang mamahaling kasuotan. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, isang kirete o sipit ng buhok na yari sa pilak at may disenyong hindi matatagpuan sa kahit saang tindahan. Ito ang kalyong isinanla ko noong 1 linggo para lang may maipambayad sa paunang deposito ng ospital, ang tanging alaala ng aking ina na iniwan sa akin sa ampunan, Maria Ligaya de Leon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. 25 taon kitang hinanap, apo. Akala ko ay tuluyan na akong iniwan ng huling alaala ng aking anak. Hindi ako makapaniwala. Ang pangalang binanggit niya ay tila isang banyagang tunog sa aking pandinig, ngunit ang init ng kanyang mga kamay na humahawak sa aking mukha ay tila isang pamilyar na yakap na matagal ko nang hinahanap. Sa likod ko, narinig ko ang pagkautal ni Aling Rosa at ang biglang pagbabago ng tono ni Stella. Ngunit sa isang kumpas lamang ng kamay ng matanda, sila ay tila naging mga langgam na dinurog ng katahimikan ng kanyang mga tauhan. Huwag kang matakot, Ligaya. Wala nang makasasakit sa iyo muli. Ang pangako niya. Maingat akong binuhat ng 2 medik na kasama nila, inihiga sa isang malinis na stretcher na tila gawa sa ulap. Sa tabi ko, muling inilagay ang aking 2 anak. Ang aking kambal na ngayon ay ligtas na sa aking mga bisig. Habang inilalabas ako sa pasilyo, nakita ko ang mukha ni Tristan na puno ng takot at panghihinayang. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat nang ma-realize niya kung sino ang taong kaharap niya. Ngunit hindi ko na sila binigyan ng kahit isang sulyap. Ang aking paningin ay nakatuon na lamang sa kisame ng ospital
na unti-unting napapalitan ng liwanag ng mga bituin sa labas. Isinakay kami sa isang ambulansyang puno ng mga kagamitang hindi ko akalaing nag-e-exist. Isang palasyo sa gulong na magdadala sa akin palayo sa impyernong ito. Habang umaandar ang sasakyan, naramdaman ko ang paghaplos ng matanda sa aking buhok. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako natatakot sa bukas dahil alam ko ang bawat patak ng dugo at luha ko sa sahig ng ospital na yon ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Nagising ako sa isang silid na hindi ko kailanman napanaginipan. Sa halip na ang malansang amoy ng ospital at ang ingay ng mga gulong ng stretcher, ang bumungad sa aking pandinig ay ang banayad na huni ng mga ibon sa labas at ang malambing na pag-ikot ng aircon na nagbibigay ng tamang lamig sa aking balat. Ang unan na aking kinahihiligan ay tila gawa sa mga ulap, napakalambot at amoy sariwang jasmine. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang kisame ay may mga ukit ng ginto at ang bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtinang sutla. Ngunit hindi ang karangyaan ang unang hinanap ng aking puso. Agad akong bumaling sa aking gilid. Doon, sa dalawang magkahiwalay, ngunit magkatabing duyan na gawa sa ivory, ay mahimbing na natutulog ang aking mga anak. Ligtas sila. Buhay sila. Naramdaman ko ang pagbukas ng pinto. Isang pangkat ng mga kababaihan ang pumasok. Lahat sila ay maayos ang pananamit at may mababait na mukha. Sa likuran nila ay ang aking lolo, si Don Alejandro. "Gising ka na pala, Maria Ligaya." Ang sabi niya, ang boses ay puno ng kagalakan. "Huwag kang matakot. Ang mga ito ay ang iyong mga tita at pinsan. Sabik na sabik silang makita ka." Isang salo-salo ang inihanda nila sa loob mismo ng aking silid. Maraming pagkaing hindi ko man lang alam ang pangalan, ngunit ang mas mahalaga ay ang init ng kanilang pagtanggap. Bawat isa sa kanila ay lumalapit, humahalik sa aking noo, at umiiyak habang humihingi ng paumanhin dahil ngayon lang nila ako nahanap. Sa unang pagkakataon, hindi ako tinuring na katulong o pabigat. Tinuring akong isang kayamanan. Ngunit sa gitna ng tawanan, biglang humampas ang hangin sa bintana na nagdulot ng malakas na tunog ng pagsasara ng pinto. Sa isang saglit, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang aking paningin ay nagdilim at ang ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig ko ay ang malupit na boses ni Tristan na sinasabing patay na ang aking anak. Mabilis akong bumangon, hindi alintana ang hapdi ng aking tahi, at mabilis na gumapang patungo sa sulok ng silid. Niyakap ko ang aking mga binti at nagsimulang manginig. "Huwag, huwag niyo silang kukunin." Ang pabulong kong pagsamo, habang ang aking mga mata ay malaki sa takot. Akala ko ay nandito muli si Aling Rosa para agawin ang aking mga sanggol. Dahan-dahang lumapit si Don Alejandro. Hindi siya nagmadali. Naupo siya sa sahig sa tabi ko at hinawakan ang aking nanginginig na mga kamay. "Nandito ako, Ligaya. Walang makakapasok sa pintong yan na hindi ko pinahihintulutan. Bakal ang mga pader ng bahay na ito at mas matigas pa sa bakal ang proteksyong ibibigay ko sa inyo." Nang humupa ang aking kaba, dinala ako ng mga pinsan ko sa harap ng isang malaking salamin. Doon, nakita ko ang isang babaeng hindi ko nakilala. Wala na ang gusot-gusot na damit at ang maputlang mukha. Pinunasan nila ang aking mga kamay na puno ng kalyo dahil sa paglalaba ng mga barong ni Tristan. Ginamitan nila ito ng mga mamahaling langis hanggang sa lumambot ang aking balat. Tumingin ako sa aking refleksyon. Ang Maria Ligaya na dating martir ay tila unti-unting naglalaho at isang bagong mukha ang sumisibol. Isang babaeng may sapat ng lakas para lumaban. Ngunit ang aking katahimikan ay nabasag nang pumasok ang isang katulong na may dalang isang malaking kahon. "May nagpadala po nito para kay Senyorita Maria Ligaya," ang sabi ng katulong.
Nang buksan ni Don Alejandro ang kahon, bumungad ang isang malaking kumpol ng mga bulaklak ng Loa Kenny o lilies na puting-puti. Ngunit hindi ito nakakatuwa. Ang bawat bulaklak ay may bakas ng itim na tinta sa mga talutot at sa gitna nito ay may isang sobreng pula. Nang buksan ni Don Alejandro ang sobre, isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aming lahat. Isang kopya ng medical record ang nasa loob at sa ibaba nito ay may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa mula sa nakaraan. Kahit anong mangyari, asawa pa rin kita at ang anak na lalaki ay sa akin pa rin. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang ruyenda ng galit na humahampas sa naglalakihang bakal na pintuan ng mansyon ng mga De Leon. Ang langit ay madilim at ang bawat patak ng tubig ay nagdadala ng lamig na nanunuot hanggang sa buto. Ngunit sa labas ng gate, sa gitna ng putikan at bagsik ng panahon, ay may dalawang aninong pilit na kumakatok sa konsensya ng mga taong nasa loob. Si Tristan ay nakaluhod sa basang semento. Ang kanyang mamahaling polo na dati ay laging plansado ay ngayon ay dikit na sa kanyang katawan at puno ng dumi. Sa tabi niya ay si Aling Rosa na nakataklob ng isang lumang piraso ng karton habang ang kanyang boses ay nakikipagpaligsan sa ingay ng kulog. "Ligaya, lumabas ka riyan. Huwag mong talikuran ang pamilyang kumupkop sa iyo noong wala kang makain." Ang sigaw ni Aling Rosa, ang kanyang tinig ay puno ng pait at pagkukunwari. "Wala ka bang utang na loob? Pinatira ka namin, pinakain, at ngayon ay magtatago ka sa likod ng yaman ng lolo mo?" Sa loob ng mansyon, dahan-dahang humakbang si Ligaya patungo sa malawak na balkonahe. Hawak niya ang isang itim na payong at ang kanyang mukha ay tila isang telon na walang mababasang emosyon. Hindi siya ang Ligaya na nanginginig sa takot tuwing sisigawan ng kanyang biyenan. Ang kanyang bawat galaw ay may bigat ng isang babaeng nakatuklas na ng kanyang tunay na halaga. Nang bumukas ang maliit na bahagi ng gate, agad na sumugod si Tristan, ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga gwardya. "Ligaya, mag-usap tayo. Nagbago ka na talaga dahil sa pera," ang sabi ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pekeng pighati. "Iniwan mo ang asawa mo dahil lang nakakita ka ng mas marangyang buhay. Nasaan ang pangako mo sa harap ng altar?" Tumingin si Ligaya sa kanya mula sa ilalim ng kanyang payong. Ang tubig na pumapatak mula sa gilid nito ay tila isang harang sa pagitan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. "Ang pangako ko sa altar ay pinatay mo noong gabing binalak mong agawin ang anak ko habang ako ay nag-aagaw buhay," ang sagot ni Ligaya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim pa sa kidlat. Inilabas ni Ligaya ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. "Ito ang lahat ng resibo ng mga gamot na ako ang bumili para sa iyo noong wala kang trabaho. Ito ang listahan ng mga gabing nagpuyat ako sa paglalaba para lang may pambayad ka sa kuryente. At ito." Kinuha niya ang kanyang lumang singsing na gawa sa murang tanso at itinapon ito sa putikan sa paanan ni Tristan. "Ito ang simbolo ng pagkaalipin ko sa inyo." Sumigaw muli si Aling Rosa. "Napakawalang puso mo, pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo." "Aling Rosa," putol ni Ligaya, ang kanyang titig ay nakatitig ng diretso sa matanda. "Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng dugo at kaluluwa. Hindi ko utang sa inyo ang buhay ko dahil ako ang bumuhay sa inyo sa loob ng 7 taon. Ang tanging utang ko sa inyo ay ang aral na hindi ko nahahayaang may tumapak sa akin muli." Sa isang huling sulyap ng pagkadiri, tinalikuran sila ni Ligaya. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang malalaking bakal na pinto ay dahan-dahang nagsara. Ang tunog ng pagtama ng metal ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Hinayaan niyang mabasa ng ulan ang mga anino ng kanyang nakaraan habang siya ay naglalakad pabalik sa init ng kanyang bagong tahanan. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo,
Nakita niya si Don Alejandro na may hawak na isang tumpok ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng matinding pag-aalala. "May problema tayo, apo," ang sabi ng matanda. Si Tristan, hindi lang siya basta nagmamakaawa. May hawak siyang pirma mo sa isang dokumentong hindi natin inaasahan. Hindi sapat ang yaman para itago ang bahid ng isang maruming budhi. Kung gusto nilang dumaan sa apoy, ibibigay ko sa kanila ang isang impyerno. Sa loob ng malawak na silid-aklatan ni Don Alejandro, ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay tila nagbibigay ng isang kakaibang bigat sa hangin. Nakaupo si Ligaya sa harap ng tatlong batikang abogado. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng lamesa. Sa harap niya ay ang dokumentong binanggit ng kanyang lolo, isang kasunduan sa kustodya na may pirma niya, isang pirma na nakuha ni Tristan noong siya ay hilo pa sa gamot matapos ang operasyon. Maaari nating bayaran si Tristan para manahimik, Maria Ligaya. Ang mungkahi ng punong abogado. Ang boses nito ay kalmado, ngunit walang emosyon. Isang malaking halaga, kapalit ng pagbawi niya sa kaso, at tuluyang paglayo sa inyo. Mas mabilis, mas tahimik, at walang iskandalong madadamay ang pangalan ng mga De Leon. Dahan-dahang umiling si Ligaya. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa takot, ay ngayon ay direktang nakatitig sa abogado. Ang katahimikan ay hindi binibili, Attorney Castro, dahil kapag binayaran mo ang isang ahas, lalo lang itong lalakas para muling manuklaw sa hinaharap. Hindi ko nais ang mabilis na paraan, nais ko ang tamang paraan. Tumayo si Ligaya at lumapit sa malaking bintana. Mula roon ay nakikita niya ang hardin kung saan namamasyal ang mga yaya kasama ang kanyang kambal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nagsasabing kailangan niyang maging matapang. Gusto kong malaman ng lahat kung anong klaseng ama si Tristan. Gusto kong makita ng mundo ang dumi sa likod ng kanyang malinis na mukha. Bumalik siya sa kanyang silid at hinalungkat ang isang lumang bag na tanging dinala niya mula sa bahay ni Tristan. Sa ilalim ng mga lumang damit ay nahanap niya ang isang maliit at kupas na kwaderno. Ito ang kanyang lihim na tala-arawan. Ang kwaderno kung saan niya itinatala ang bawat sentimong kinikita niya sa paglalaba at kung saan napupunta ang pera ni Tristan. Doon ay nakasulat ang mga petsa ng mga hotel, ang mga mamahaling regalo na binili ni Tristan para kay Stella, habang ang pamilya nila ay walang pambili ng gatas. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, ang matinis at nakatutulig na tawa ni Stella ang bumungad sa kabilang linya. "Kumusta ang bagong reyna ng mga De Leon?" Ang mapanguyam na boses ni Stella. "Akala mo ba ay nanalo ka na dahil lang nakahanap ka ng mayamang lolo? Tandaan mo, Ligaya, kahit anong ginto ang isuot mo, si Tristan pa rin ang ama ng mga batang yan. Ang dugo niya ang nananalaytay sa kanila. Sa mata ng batas, may karapatan siya. At may karapatan din ako bilang susunod na asawa niya." Hindi kumurap si Ligaya. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig nang sumagot siya. "Ang dugo ay hindi sapat para maging ama, Stella. Ang tawag sa ginawa ni Tristan ay pagiging donor, hindi pagiging magulang. At tungkol sa karapatan mo, ihanda mo ang sarili mo. Dahil ang bawat sentimong ginastos ni Tristan sa'yo na galing sa pawis ko, kukunin ko ng may interes. Handa akong ubusin ang huling sentimo ng pamilya De Leon para lang siguraduhin na ang apelyido ninyo ay magiging simbolo ng kahihiyan sa bansang ito." Inilapag ni Ligaya ang telepono nang hindi hinihintay ang sagot ng babae. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang inang handang makipagdigma. Hindi lamang ito tungkol sa kustodiya. Ito ay tungkol sa pagbawi sa dangal na tinapaktapakan nila sa loob ng maraming taon. Bumalik siya sa kanyang lolo na naghihintay sa labas ng silid. "Lolo," ang sabi niya na may determinasyon sa bawat salita, "ihanda niyo na ang lahat.
Hindi lang natin sila lalabanan sa korte. Tatanggalin ko ang apelyido ni Tristan sa mga anak ko. Gusto kong maging mga De Leon sila. Sa pangalan at sa kaluluwa. Sa bawat pag-scroll ng kanyang daliri sa screen ng tablet, ang mga salita ng panghuhusga ay tila mga talsik ng asido sa balat ni Ligaya. Ang social media ay nag-aapoy sa mga komento ng mga taong hindi naman siya kilala. Manggagamit, walang utang na loob. Ipinagpalit ang asawa sa pera ng lolo. Ang video ni Tristan na kunwaring umiiyak sa isang interview ay naging viral na nagpinta sa kanya bilang isang kaawa-awang ama na inagawa ng pamilya. Ramdam ni Ligaya ang bigat ng hiya, ang mahiya sa harap ng mundo. Ngunit sa halip na maiyak, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at puno ng determinasyon. Hindi na siya ang babaeng dumedepende sa opinyon ng iba para sa kanyang halaga. Pumasok si Don Alejandro sa silid, bit-bit ang isang itim na folder na tila naglalaman ng mga lihim ng impyerno. Inilapag niya ito sa harap ni Ligaya ng walang imik. Maria Ligaya, sa mundong ito, ang impormasyon ang pinakamalakas na sandata. Basahin mo ang nasa loob. Nang buksan ni Ligaya ang folder, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang unang pahina ay isang medical record mula sa isang pribadong klinika sa ibang bansa. Si Stella. Ang babaeng nagnanais na maging ina sa kanyang anak na lalaki ay may isang madilim na sikreto. Ayon sa dokumento, si Stella ay baog, permanente nang hindi magkakaroon ng anak dahil sa isang komplikasyon sa kanyang nakaraan. Hindi pag-ibig ang dahilan kung bakit niya gustong makuha ang anak mo, apo. Ang sabi ni Don Alejandro, ang boses ay puno ng pagkamuhi sa katotohanan. Isang malaking mana mula sa panig ng mga magulang ni Stella ang nakataya. Kailangan niya ng isang tagapagmana na lalaki para makuha ang kayamanan ng pamilya nila at ang anak mo ang nakita nilang solusyon. Napahigpit ang hawak ni Ligaya sa papel hanggang sa magusot ito. Hindi lamang pagnanakaw ng asawa ang ginawa ni Stella, kundi isang sistematikong pagplano para nakawin ang pagkatao ng kanyang anak para sa pera. Ngunit hindi doon nagtatapos ang mga dokumento. Ang susunod na pahina ay mga bank statement. Nadiskubre ng mga investigador ni Don Alejandro na si Tristan ay unti-unti nang binubutas ang bulsa ng sarili niyang ina. Ang lahat ng perang inipon ni Aling Rosa para sa kanyang pagtanda. Ang perang pinag-awayan nila noon ni Ligaya ay kinuha ni Tristan at inilipat sa isang investment scheme na pinatatakbo ng mga kaibigan ni Stella. Sa madaling salita, ninanakawan ni Tristan ang sarili niyang ina para lamang mapanatili ang marangyang buhay na hinihingi ni Stella. Isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ligaya. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi nangangailangan ng dahas, kundi ang likas na kasakiman ng kanyang mga kaaway. Lolo, hahayaan ko silang sirain ang isa't isa. Ang mga ahas ay palaging nagtutuklawan kapag wala na silang makitang biktima. Kinuha ni Ligaya ang kanyang telepono. Gamit ang isang hindi kilalang numero, kinuha niya ang larawan ng bank transfer ni Tristan patungo sa account ni Stella at ipinadala ito sa numero ni Aling Rosa. Wala siyang isinulat na kahit anong salita. Hinayaan niyang ang mga numero ang magsalita. Sa katahimikan ng silid, tanging ang mahinang tunog ng pagpapadala ng mensahe ang narinig. Nakita ni Ligaya ang notification na seen na sa screen. Alam niyang sa sandaling iyon, ang maliit at maduming bahay ni Aling Rosa ay magiging isang arena ng digmaan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kambal na mahimbing na natutulog sa kanilang mga duyan, alam ni Ligaya na ang bawat lihim na nabubunyag ay isang hakbang patungo sa kanilang kalayaan. Ngunit ang kanyang katahimikan ay muling nagulo nang makatanggap siya ng isang email. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang sender na may kalakip na audio file. Ang title ng file, Ang Totoong Nangyari sa Gabi ng Panganganak. Ang bawat numerong nakasulat sa screen ng kanyang luma at basag-basag na telepono
ay tila mga huling patak ng lason sa tasa ni Aling Rosa. Sa loob ng kanyang maliit at madilim na sala, kung saan ang amoy ng luma at maruming kagamitan ay nanunuot sa hangin. Ang matanda ay nanginig sa matinding galit. Ang perang itinatago niya sa ilalim ng kanyang kama, ang perang ipinagkait niya kay Ligaya, noong kailangan nito ng pambili ng bitamina, ay wala na. Kinuha ng sarili niyang anak para sa babaeng banyaga sa kanilang buhay. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang mamahaling kondominium na binabayaran ng perang ninakaw sa kanyang ina, si Tristan ay abala sa pagbubukas ng isang bote ng alak kasama si Stella. Ang tawanan nila ay tila mga tinik sa katahimikan ng gabi, hanggang sa ang pintuan ay marahas na bumukas ng walang babala. Hindi kumatok si Aling Rosa. Sumugod siya sa gitna ng sala, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Tristan, nasaan ang pera ko? Nasaan ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang hiyaw ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig at tila naghahanap ng hininga. Nagulat si Tristan, ngunit mabilis na humarang si Stella. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkayamot. Anong ginagawa ng matandang ito rito? Tristan, hindi ba't sinabi mo sa akin na settle na ang lahat sa nanay mo? Ang tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Tristan, sabihin mong hindi totoo ito. Inihagis ni Aling Rosa ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa na nagpakita ng larawan ng bank transfer. Ibinigay mo ang lahat ng ipon ko sa babaeng ito? Pinagnakawan mo ang sarili mong ina? Sa halip na humingi ng paumanhin, si Tristan ay tumayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi, kundi inis lamang dahil nahuli siya. Ma, kailangan namin ang perang yon para sa kaso laban kay Ligaya. Kapag nakuha na natin ang mga bata at ang mana mula sa mga De Leon, babalik din ang pera mo ng may interes. Huwag kang masyadong madrama. Ang bawat salita ni Tristan ay tila isang sampal sa mukha ng matanda. Napagtanto ni Aling Rosa na ang anak na pinalaki niya sa kasamaan ay naging mas masama pa kaysa sa kanya. Ang kasakiman na itinanim niya kay Tristan ay ngayon ay bumabalik para lamunin siya ng buo. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang madilim na silid sa mansyon, pinapanood ni Ligaya ang pag-usad ng gabi. Walang emosyon ang kanyang mukha habang iniisip ang kaguluhan sa kabilang panig. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Isang hininga ng kalayaan. Hindi niya kailangang dumumi ang kanyang mga kamay. Ang kasamaan mismo ang dudurog sa kanila. Kinuha ni Ligaya ang kanyang laptop at binuksan ang audio file na natanggap niya kanina. Isang mahinang tunog ng pag-play ang narinig sa katahimikan. Ang boses na lumabas sa speaker ay ang boses ng isang babaeng umiiyak. Ang yaman ng katotohanan na hindi niya inasahan. Maawa po kayo, Senyorita Stella. Hindi ko kayang gawin yon sa sanggol. Ang sabi ng boses sa audio. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Stella. Malamig at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Gawin mo ang sinasabi ko. Patayin mo ang makina. Sabihin mo sa inang niya na patay na ang anak niya. O ikaw ang susunod na hihiga sa morgue. Nanigas ang buong katawan ni Ligaya. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo sa matinding kilabot at galit. Hindi lamang ito basta plano. Ito ay isang pagtatangka sa buhay ng kanyang anak. Ang bomb sa kanyang puso ay tila muling bumuka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang lumabas, kundi ang nag-aapoy na pagnanais para sa hustisya. Ang bawat tunog ng bakal na humahampas sa makapal na salamin ng sasakyan ay tila isang paalala na ang mundo ay hindi pa rin tumitigil sa pagiging malupit. Sa loob ng itim na SUV, nakaupo si Ligaya sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Pinagmamasdan niya ang tatlong lalaking bumsak sa labas. Ang kanilang mga muka ay balot ng itim na tela, habang pilit na winawasak ang bintana na hinding-hindi nila mabubutas. Buksan mo ang pinto, Ligaya.
Pirmahan mo ang dokumentong ito kung ayaw mong masaktan ang mga anak mo. Ang sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Kung ito ang dating Ligaya, marahil ay nakaluhod na siya sa sahig ng sasakyan at umiiyak sa takot. Ngunit ang Ligaya na ito ay dahan-dahang kinuha ang kanyang telepono, binuksan ang video recorder at itinapat ito sa mukha ng lalaking sumisigaw. Ang bawat salita, bawat banta, at bawat anyo ng kanilang karahasan ay malinaw na naitatala sa memorya ng device. Sa gitna ng tensyon, isang matinding liwanag mula sa likuran ang bumulag sa mga lalaki. 3 malalaking sasakyan ang mabilis na dumating. Ang tunog ng kanilang mga gulong ay dumaing sa tuyong semento habang pilit na humihinto ang mga ito sa paligid. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto at mula roon ay bumaba ang mga lalaking nakasuot ng uniforme. Ang bawat isa ay tila isang pader ng kalamnan at awtoridad. Huling bumaba si Don Alejandro. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa aspalto ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa mga nangahas na harangin ang kanyang apo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinuno ng mga lalaki na ngayon ay nakadapa na sa sahig dahil sa pagkakaipit ng mga gwardya. Sino ang nag-utos sa inyo? Ang tanong ni Don Alejandro. Ang boses ay tila isang malalim na dagundong na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nang hindi sumagot ang lalaki, mariing itiniyak ng matanda ang dulo ng kanyang baston sa palad ng lalaki na nakalapat sa semento. Hindi sumigaw ang lalaki, ngunit ang kanyang mukha ay namuti sa sakit. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan ni Ligaya. Sa halip na tumakbo palayo, siya ay lumakad patungo sa lalaking nakadapa. Tumingin siya rito nang may halong awa at puot. Sabihin mo kay Stella, ang mga bakal na ginagamit niyo para saktan ako ay walang halaga sa pader na bakal na nakapaligid sa akin ngayon. Ang bawat hampas niyo sa sasakyang ito ay katumbas ng bawat taon na mabulok kayo sa kulungan. Sa harap ng lahat, kinuha ni Ligaya ang kanyang telepono at pinindot ang send. Ipinadala niya ang video ng tangkang pag-atake sa numero ni Tristan. Ang caption na inilagay niya ay maikli ngunit nakamamatay. Ang ebidensyang ito ang huling pako sa kabaong ninyo sa korte. Magkita-kita tayo sa impyerno. Pagbalik sa mansyon, dinala ni Ligaya ang kanyang lolo sa loob ng sala. Pinaupo niya ang matanda at kumuha ng maligamgam na tubig para linisin ang dulo ng baston nito na may bahid ng dumi mula sa kalsada. Salamat, Lolo. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay muling lumambot para sa tanging taong naging tunay na pamilya na sa kanya. Wala iyon, Apo. Ang pamilyang De Leon ay hindi kailanman hinahayaang masugatan ang kanilang mga sarili nang walang kapalit. Ang sagot ni Don Alejandro habang hinahaplos ang buhok ni Ligaya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang tumunog ang telepono sa lamesa. Isang opisyal na dokumento mula sa korte ang dumating sa email ni Don Alejandro. Ang petsa ng paglilitis ay itinakda na sa susunod na linggo. Ngunit may isang nakakabahalang detalye sa dulo ng email, isang mosyon na inihain ng abogado ni Tristan na humihingi ng isang psychological evaluation para kay Ligaya na may pirma ng isang doktor na tila binayaran ng malaking halaga. Ang pagpapatawad ay hindi isang obligasyon, lalo na sa mga taong ang pagsisisi ay nagmumula lamang sa takot na mawalan ng komportableng buhay. Sa harap ng matatayog na gusali ng De Leon Group, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na ilaw na naglalantad sa bawat dumi at lamat ng nakaraan. Nakatayo si Ligaya sa likod ng malaking salamin ng lobby. Pinagmamasdan ng isang matandang babae na nakaluhod sa mainit na aspalto sa labas ng gate. Si Aling Rosa. Ang babaeng dati ay tila reyna sa loob ng kanilang maliit na bahay. Ang babaeng bawat salita ay tila latigo na humahampas sa pagkatao ni Ligaya, ay ngayon ay tila isang gusgusing pulubi
na humihingi ng limos ng atensyon. Dahan-dahang lumabas si Ligaya. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay may ritmo ng isang taong may kontrol sa bawat hakbang. Nang makita siya ni Aling Rosa, agad na gumapang ang matanda patungo sa kanya, pilit na inaabot ang laylayan ng kanyang mamahaling bestido. "Ligaya, anak, patawarin mo ako." Ang hikbi ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay paos at puno ng uhog. "Niloko ako ni Tristan. Kinuha niya ang lahat ng pera ko para sa babaeng iyon. Wala na akong matirhan, wala na akong makain. Dugo at laman tayo, Ligaya. Kahit anong mangyari, nanay mo pa rin ako sa mata ng batas." Isang mapait na alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Ligaya. Naalala niya ang mga gabing pilit siyang pinakakain ni Aling Rosa ng mga tira-tirang kanin na may amoy na, habang ang matanda at si Tristan ay nagpapakasawa sa masasarap na ulam na siya rin ang nagluto. Naalala niya ang bawat mura at pagmaliit sa kanyang pagkatao dahil lamang siya ay galing sa ampunan. Huminga ng malalim si Ligaya at dahan-dahang inurong ang kanyang paa. Iniiwasan ang maduming kamay ng matanda. "Nanay?" Ang ulit niya. Ang boses ay tila yelong dumaan sa mainit na sikat ng araw. Ang isang nanay ay hindi hinahayaan ang kanyang anak na mabulok sa hirap habang siya ay nagpapakasarap. Ang isang nanay ay hindi nakikipagsabwatan para agawin ang mga sanggol mula sa isang inang kakatapos lang manganak. "Nagkamali ako, Ligaya. Patawarin mo ako. Parang awa mo na." Ang lalong paghagulgol ni Aling Rosa, pilit na ipinapakita ang kanyang kahinaan para makuha ang simpatya ng mga taong dumadaan. Tumingin si Ligaya sa paligid. Maraming tao ang nakatingin. Ang iba ay may hawak na telepono at kumukuha ng video. Alam niyang ito ang huling sandata ng matanda. Ang gamitin ng hiya para pilitin siyang sumuko. Ngunit hindi na siya ang dating Ligaya na madaling mamanipula ng huwad na luha. "Aling Rosa, tumayo kayo riyan." Ang utos ni Ligaya. Walang bakas ng galit ngunit puno ng awtoridad. Ang pagpapatawad ay para sa mga nagsisisi, hindi sa mga natatakot lang mawalan ng pera at masisilungan. "Hindi ko kayo kamag-anak. Noong gabing pinili ninyong itapon ako at ang anak ko, pinutol ninyo ang bawat hibla ng koneksyon natin. Tinawag ni Ligaya ang mga security guard. Ibigay niyo sa kanya ang perang ito." Kumuha siya ng ilang libong piso mula sa kanyang pitaka at inilapag ito sa sahig, hindi sa kamay ng matanda. "Gamitin niyo iyan para sa isang linggong matutuluyan. Pagkatapos niyan, huwag na kayong babalik dito. Dahil sa susunod, ang batas na ang kakausap sa inyo." Tinalikuran ni Ligaya ang matanda nang hindi na lumingon muli. Nararamdaman niya ang bawat bigat na unti-unting nawawala sa kanyang balikat. Ngunit sa di kalayuan, sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Ang abogado ni Tristan, si Attorney Valderrama, na may hawak na kamera at tila kanina pa kumukuha ng video sa buong pangyayari. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado bago ito mabilis na umalis. Pagbalik ni Ligaya sa loob ng gusali, sinalubong siya ni Don Alejandro na may hawak na isang tablet. Isang email ang kadarating lang mula sa unit ng Tristan. Ito ay isang paunang abiso para sa gagawing emergency hearing bukas. Ang paksa. Ang di umano'y mapang-abuso at walang pusong pag-uugali ni Ligaya na nagpapatunay na hindi siya karapat-dapat maging ina. Hindi siya karapat-dapat na maging ina dahil wala siyang puso. Isang babaeng mas pinahahalagahan ang kapangyarihan at pera kaysa sa sarili niyang pamilya at sa lalaking nagmahal sa kanya noong wala pa siyang anuman. Ang boses ni Attorney Valderrama ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng malamig na silid ng hukuman, tila isang hatol na bago pa man simulan ang paglilitis. Sa bawat salitang binibigkas niya, ang mga mata ng mga tao sa loob, mga mamamahayag, mga usisero
at maging ang mga kawani ng korte ay nakatuon kay Ligaya. Ang katahimikan sa loob ay sapat na para marinig niya ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso. Nakatitig lamang si Ligaya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakuyom. Ang mga kuko ay tila ibinabaon sa sariling balat para lamang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nararamdaman niya ang init ng mga ilaw sa loob ng silid, ngunit ang kanyang kalooban ay tila nasa gitna ng isang nagyayelong bagyo. Sa kabilang panig, nakaupo si Tristan, nakayuko at paminsan-minsang nagpapahid ng kunwaring luha gamit ang isang puting panyo, habang si Stella ay nasa likuran niya, nakasuot ng isang simpleng itim na damit para magmukhang kagalang-galang. Tingnan ninyo ang ebidensyang ito. Patuloy ng abogado ni Tristan habang ipinapakita sa malaking screen ang video ni Aling Rosa na nakaluhod sa harap ni Ligaya kahapon. Sa video, mukhang isang malupit na reyna si Ligaya na tinatanggihan ng isang nagmamakaawang matanda. Ito ba ang pag-uugaling gusto nating ituro sa mga bata? Ang kawalan ng respeto sa nakatatanda? Ang pagiging manhid sa harap ng pagdurusa ng iba? Narinig ni Ligaya ang mahihinang bulungan sa kanyang likuran. Ang sama naman pala niya. Tama si Tristan. Pera lang ang habol niya. Kawawa naman yung matanda. Ang bawat bulong ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Pilit na binubura ang lahat ng sakripisyo at sakit na pinagdaanan niya sa kamay ng mga taong ito. Tumayo si Tristan para magbigay ng kanyang pahayag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang perpektong akto ng isang amang nagdadalamhati. Ang gusto ko lang ay ang mabigyan ng buong pamilya, ang aking mga anak. Ngunit mula nang mahanap siya ng kanyang lolo, naging ibang tao na si Ligaya. Naging mapagmataas siya. Naging marahas. Natatakot ako para sa kaligtasan ng mga bata kung mananatili sila sa isang taong hindi matatag ang kaisipan. Isang matinding bugso ng galit ang naramdaman ni Ligaya sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya kumibo. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa pagsang-ayon, kundi dahil sa isang malalim na pagtitimpi na itinuro sa kanya ng mga taon ng pagdurusa. Alam niyang ang bawat reaksyong ipapakita niya ay gagamitin laban sa kanya. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman niya ang isang mainit at matigas na kamay na humawak sa kanya. Si Don Alejandro, ang presensya ng kanyang lolo, ay tila isang angkla sa gitna ng malupit na alon. Hukom, hinihiling namin ang isang temporary restraining order para mailayo ang mga bata sa poder ni Maria Ligaya de Leon habang isinasagawa ang psychological evaluation. Ang huling hirit ng abogado ni Tristan, tumingin ang hukom kay Ligaya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at tila nagtitimbang. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang taon para kay Ligaya. Sa sandaling iyon, tanging ang tunog ng paghinga ng mga tao sa loob ang maririnig. Hanggang kailan sapat ang kasinungalingan para malunod ang katotohanan? At kailan kaya titigil ang mundo sa pagpanig sa mga lobong nagbibihis tupa? Lumingon si Ligaya sa pintuan ng hukuman. Isang anino ang nakita niyang nakatayo sa labas ng salamin na bahagi ng pinto. Isang babaeng nakasuot ng puting uniforme, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang luma at tila basang folder. Order sa loob ng korte! Ang sigaw ng hukom habang itinataas ang kanyang bumbero. Ang desisyon ay nasa dulo na ng kanyang dila at ang kapalaran ng mga anak ni Ligaya ay nakabitin sa isang manipis na hibla ng hustisya. Sandali lamang, Your Honor. Mayroon kaming huling saksi na magpapabago sa lahat ng kasinungalingang inihain sa loob ng silid na ito. Ang boses ni Attorney Castro ay parang isang kulog na bumasag sa mabigat na katahimikan ng hukuman. Kasunod nito ay ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pumasok ang babaeng kanina pa naghihintay sa labas, si Elena, ang yarsang namamahala sa maternity ward.
Noong gabing isinilang ni Ligaya ang kanyang kambal, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay maputla. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong itama ang isang malaking pagkakamali. Sa kabilang panig, nakita ni Ligaya ang biglang pagbabago ng kulay ng mukha ni Tristan. Ang kanyang mapanlinlang na luha ay biglang natuyo at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Si Stella naman ay napakapit ng mahigpit sa kanyang bag. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa mamahaling balat nito. Alam nilang ang bawat hakbang ni Elena patungo sa bintana ng saksi ay ang tunog ng pagguho ng kanilang mundo. Ipinapakita ko sa hukuman ang orihinal na talaan ng ospital at isang flash drive na naglalaman ng hidden camera footage mula sa istasyon ng mga nurse. Patuloy ni Attorney Castro. Nang magsimulang tumakbo ang video sa malaking screen, ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila tumigil. Hindi iyon video ng isang mapagmahal na ama. Ang nakita ng lahat ay ang mukha ni Tristan at Stella sa madilim na pasilyo ng ospital, ilang oras matapos manganak ni Ligaya. Malinaw ang boses ni Tristan na nanggagaling sa speaker. Ibigay mo ang batang lalaki kay Stella. Sabihin mo sa asawa ko na patay na ang bata. Siguraduhin mong hindi siya makakakuha ng anumang dokumento. Sinundan ito ng boses ni Stella na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. At ang batang babae, iwanan mo na lang sa kanya. Wala tayong pakinabang sa isang mahinang sanggol. Ang kailangan ko lang ay ang batang lalaki para makuha ang mana ng pamilya ko. Ang mga tao sa loob ng hukuman ay nagsimulang magbulungan, hindi dahil sa panghuhusga kay Ligaya, kundi dahil sa matinding puot sa kalupitang kanilang nasaksihan. Ang hukom ay napahawak sa kanyang noo. Ang kanyang muka ay kakikitaan ng labis na pagkadiri. Your Honor, tinangka rin nilang suhulan at takutin si Elena para manahimik. Dagdag ni Attorney Castro habang inilalatag ang mga kopya ng mensaheng pagbabanta na natanggap ng nurse. Sa puntong yun, biglang tumayo si Stella. Nawala ang lahat ng kanyang poise at pagpapanggap. Kasalanan mo ito, Tristan. Sabi mo ay maayos ang lahat. Sabi mo ay hindi tayo mahuhuli. Ang hiyaw niya habang itinuturo ang kanyang manginginig na daliri sa lalaki. Sa gitna ng kanyang galit, hindi niya namalaya na inamin na niya ang lahat sa harap ng batas. Si Tristan ay napasubsob sa lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang pilit na humihingi ng hininga. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Wala na ang kagalang-galang na ama. Ang tanging naiwan ay isang lalaking duwag na nilamon ng sarili niyang kasakiman. Dahan-dahang tumingin si Ligaya sa kanila. Sa loob ng kanyang dibdib, ang matinding sakit na matagal niyang dinala ay tila unat-unting natutunaw, napapalitan ng isang malamig at matalim na kapayapaan. Ang bawat luhang pumatak sa sahig ng ospital noong gabing iyon ay tila naging mga perlas ng katarungan. Order sa loob ng korte. Ang huling sigaw ng hukom bago niya mariing ihampas ang kanyang bumbero sa lamesa. Sa pagkakataong ito, ang tunog ng pagbagsak ng kahoy ay hindi na isang hatol ng kamatayan para kay Ligaya, kundi ang simula ng kanyang tunay na paglaya. Ang ingay ng kaguluhan sa loob ng hukuman ay tila isang bagyong biglang humampas, winawasak ang kaayusan na ilang sandali lang ang nakalilipas ay namamayani. Habang binabasa ng hukom ang kanyang mga paunang tala, isang matinding sigaw mula kay Stella ang bumasag sa hangin. Hindi ito sigaw ng pagsisisi, kundi isang hiyaw ng desperasyon at baliw na galit. Sa isang iglap, habang ang mga pulis ay papalapit para pusasan si Tristan, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, na kanina pa nakatayo sa likuran ng silid, ang mabilis na kumilos. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dahas, diretsong patungo sa kinaroroonan ni Ligaya. May hawak siyang isang maliit na bote at ang takip nito ay mabilis niyang tinanggal. Kung hindi mapupunta sa amin ang lahat, walang makikinabang sa'yo.
Ang boses ni Stella ay tumining sa gitna ng gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa bote na akmang itatalsik sa mukha ni Ligaya. Isang likidong malapot at may amoy ng asido ang tila lilipad na sa hangin para lamunin ang ganda at buhay ng aking bida. Ngunit bago pa man dumapo ang unang patak ng panganib, isang matigas na pader ng tao ang biglang humarang sa harap ni Ligaya. Hindi lamang isa, kundi ang buong pamilyang De Leon na naroon ay tila naging isang kalasag. Si Don Alejandro, sa kabila ng kanyang katandaan, ay mabilis na humarap at ginamit ang kanyang sariling katawan para protektahan ang kanyang apo. Ang mga pinsan ni Ligaya ay sabay-sabay na sumugod. Hinarangan ang lalaking salarin bago pa nito tuluyang maihagis ang nakamamatay na kemikal. Narinig ang tunog ng pagkabasag ng bote sa sahig, hindi sa balat ni Ligaya. Ang likido ay kumalat sa semento, umuusok at naglalabas ng masangsang na amoy na tila sumisimbolo sa kabulukan ng budhi ng mga taong nagplano nito. Agad na dinaluhong ng mga security guard ang lalaki. Idiniin ang mukha nito sa malamig na sahig hanggang sa mawalan ito ng pagkakataong makapalag. Dakpin niyo silang lahat. Ang malakas na utos ng hukom, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit dahil sa paglapastangan sa loob ng kanyang korte. Tristan, Stella, at ang lalaking iyon, walang sino man sa inyo ang makalalabas ng kulungan sa loob ng mahabang panahon. Sa gitna ng tensyon, nanatiling nakatayo si Ligaya, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi na nakakuyom sa takot. Sa halip, ang kanyang mga bisig ay nakayakap ng mahigpit sa kanyang lolo Alejandro. Nararamdaman niya ang tibok ng puso ng matanda. Isang tibok na nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa. Ang bawat miyembro ng pamilyang De Leon ay nakapalibot sa kanya, tila isang hukbo na handang ibigay ang buhay para sa isang nawalay na anak. Muling humampas ang bumbero ng hukom sa lamesa, ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog nito ay tila isang musika ng tagumpay. Sa ilalim ng kapangyarihang iginawad sa akin ng batas, ibinibigay ko ang buong kustodya ng mga bata kay Maria Ligaya de Leon. At dahil sa napatunayang tangka sa buhay at malawakang panloloko, tinitanggalan ko ng lahat ng karapatang sibil at parental si Tristan laban sa kanyang mga anak. Ang kasong meryenda at tangkang pagpatay ay agad na isasampa. Nang ilabas ang mga salarin mula sa silid, nakita ni Ligaya ang mukha ni Tristan. Wala na ang kanyang pagiging gwapo, wala na ang kanyang pagmamataas. Ang tanging naiwan ay ang hitsura ng isang talunang aso na kinaladkad patungo sa kadiliman. Sa tabi niya, si Stella ay patuloy sa kanyang hysterical na pag-iyak. Ang kanyang mamahaling damit ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng lamat ng pagkatalo. Dahan-dahang lumapit si Ligaya sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat ng pasasalamat. Tumingin siya sa kanyang lolo na kahit humihingal pa, ay nagawa pa ring ngumiti sa kanya. Sa sandaling iyon, ang bigat ng nakaraan ay tila tuluyang inanod ng hangin. Ang trono ng mga luha na matagal niyang inupuan ay gumuho na, at ang tanging natitira ay ang pundasyon ng isang bagong buhay. Ang bawat paghakbang ni Ligaya sa tahimik at sagradong simbahan ay tila isang paglalakbay patungo sa puso ng kanyang bagong kinabukasan. Ang mga bulaklak ng rosas at lilyo na nagpaganda sa loob ng simbahan ay tila sumasalamin sa kaligayahan na matagal niyang hinintay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa altar, kung saan naghihintay ang kanyang dalawang anghel, ang kambal niyang anak na lalaki at babae. Sa kanyang paglalakad, ang kanyang ganda ay hindi na bunga ng mga mamahaling damit at alahas, kundi ang liwanag ng kapayapaan na sumasalamin sa kanyang mukha. Hindi siya nagsusuot ng puting bestida ng kasal, kundi isang simpleng puting bestida na may malawak na tela na tila daloy ng hangin. Ang kanyang buhok
na dati ay mahaba at puno ng mga palamuti, ay ngayon ay nasa isang maikling gupit na nagpapakita ng kanyang lakas at determinasyon. Sa harap ng altar, tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang kambal. Ang mga munting anghel na ngayon ay magiging mga de Leon sa puso at gawa. Sa kanyang kaliwang kamay ay hawak niya ang mga dokumento ng kanilang pag-ampon, ang mga papel na sumisimbolo sa kanyang ganap na kalayaan at proteksyon para sa kanyang mga anak. Anak, ang sabi ni Ligaya habang inilalagay niya ang kanyang kambal sa kanyang harapan. Ngayon, kayo ay ganap ng mga de Leon. At sa araw na ito, ipinapangako ko na pangangalagaan ko kayo, mamahalin ko kayo, at ituturo ko sa inyo ang kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili. Kinuha niya ang isang itim na panulat, hawak niya ng mahigpit, at dahan-dahang nilagdaan ang mga dokumento. Ang bawat galaw niya ay tila isang sandali ng pagbabago, ang pagwawakas sa mga pait ng nakaraan at ang pagtatag ng isang bagong buhay. Nang matapos, itinataas niya ang mga papel sa hangin. Ngayon, sila ay ganap ng mga de Leon sa pangalan at sa puso. Isang mapagpalang katahimikan ang lumaganap sa loob ng simbahan. Ang mga bisita, mga kaibigan sa pamilya ng de Leon at ilang mga empleyado ng kanilang grupo ay natulala sa kasiyahan. Ang matandang si Don Alejandro ay nakatayo sa harap. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang mga pinsan ni Ligaya, na ngayon ay mas matatag pa sa kanya, ay ngumingiti sa kanya na may pagmamahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang boses ng pari ay tila isang awit ng pagpapala. Kinuha ni Ligaya ang kanyang mga anak sa kanyang bisig at hinalikan sila sa kanilang mga noo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga sakripisyo, ang lahat ng mga paghihirap, ay tila naglaho sa isang iglap. Ang kanyang kambal ay umiiyak, ngunit hindi sa sakit o takot. Sila ay umiiyak dahil sa sobrang kaligayahan at pag-asa. Sa paglabas ni Ligaya sa simbahan, ang araw ay tila nagbibigay ng isang espesyal na liwanag. Isang malaking kulay ng kalangitan ang lumitaw sa ibabaw ng langit. At ang mga bulaklak sa kanyang paligid ay tila sumasayaw sa alindog ng hangin. Ang mundo ay tila naghihintay sa kanyang bagong buhay. Sa paglalakad niya sa likod ng kanyang kambal, ang kanyang mga mata ay nakita ang isang aninong kanina pa nakatayo sa malayong parte. Isang lalaking nakaupo sa isang upuan, tila nagtatago sa gitna ng kanyang mga damdamin. Si Tristan. Ngunit hindi siya mag-isa. Siya ay may isang malaking mamungiti at sa kanyang tabi ay ang dalawang bata na nakasuot ng magagandang damit. Sa wakas, ang kanyang huling pighati ay nawala na. Tumingin si Ligaya sa kanyang dalawang anak. Sa kanilang mga mata ay hindi nakikita ang takot o puot, kundi ang kagalakan at pag-asa. Hindi na sila kailanman mag-iisa. Niyakap niya ang kanyang mga anak at sa sandaling iyon, ang bawat pighati, ang bawat luha ay naging mga perlas ng kalayaan. Ang mga de Leon, ang mga tunay na de Leon. Ang bawat paglubog ng araw ay tila isang pagtatapos ng isang kabanata at ang bawat pagsikat nito ay isang pag-asa sa isang bagong simula. Ngayon, sa isang nakamamanghang tanawin ng baybayin, ang huling paglubog ng araw ay nagbigay daan sa isang gabi ng katahimikan at pag-asa. Sa isang malawak na hardin, sa harap ng isang bahay na nagliliwanag sa gabi, si Ligaya ay nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang buhok ay hangin-hanginan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga bituin sa kalangitan. Sa tabi niya ay ang kanyang kambal, mahimbing na natutulog sa kanilang mga duyan. Ang kanilang paghinga ay tila isang musika ng kaligayahan. Kinuha ni Ligaya ang kanyang lumang tala-arawan. Sa mga pahina nito ay nakasulat ang bawat detalye ng kanyang nakaraan, ang bawat luha at ngiti, ang bawat sakit at tagumpay. Habang binabasa niya ang huling mga pahina,
Ang mga salita ay tila isang pahiwatig sa kanyang pinagdaanan. Hindi ko kayang patawarin ang mga taong sinira ang aking buhay, ang kanyang pagsulat. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutuhan kong patawarin ang sarili ko. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi nakatago sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap sa sarili. Nang bumagsak ang kanyang panulat, inilagay niya ang talaarawan sa kanyang kandungan. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang nakaraan ay hindi na hadlang, kundi isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao. Ang mga taong nagdulot ng sakit ay natapos na sa kanilang sariling pagdurusa. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Napagtanto niya na ang pagiging ina ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng mga anak, kundi ang pagiging isang halimbawa ng lakas at pag-asa. Muli niyang naalala ang kanyang mga hinaing, ang kanyang mga pangarap. Alam niyang ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng paghihirap, kundi ng paggalang at kalayaan. Binuksan niya ang kanyang puso sa mga alaala ng kanyang tagumpay. Sa kanyang pag-iisa, napagtanto niyang hindi niya kailangan ang sinuman para maranasan ang kaligayahan. Siya ay malaya at ang kanyang mga anak ay malaya rin. Tumayo si Ligaya at naglakad patungo sa malawak na hardin. Hinarap niya ang kalangitan at sa kanyang mukha ay sumasalamin ang liwanag ng buwan. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na bulaklak ng jasmine. Itinanim niya ito sa lupa. At ang bawat galaw niya ay tila isang sumpa ng pag-asa. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang tiniis, kundi sa tapang niyang bumangon at piliin ang kanyang sarili. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagmumula sa pananakit o pagmamay-ari. Ang pag-ibig ay ang pagkilala sa sarili mong kaligayahan at ang kalayaan ng iba. Sa pagtingin niya sa kalangitan, nakita niya ang isang munting larawan ng isang ina at dalawang anak na lalaki na nakatayo sa harapan ng isang malawak na hardin. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at ang bawat isa sa kanila ay may bitbit na bulaklak ng jasmine. Ang kanyang mga mata ay tila isang malawak na dagat ng kaligayahan at ang kanyang ngiti ay tila nagbibigay ng liwanag sa buong mundo. Sa sandaling iyon, natanto ni Ligaya na ang kanyang kwento ay hindi lamang isang tungkol sa kanyang nakaraan, kundi tungkol sa isang malayang hinaharap. Sa wakas, nakita niya ang kanyang sarili, isang reyna, sa kanyang sariling kaharian ng pag-ibig at kapayapaan.